Itinuturing na game changer ang fingerprint match sa pagitan ni Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo at Chinese citizen na si Guo Huaping sa pag-usad ng investigasyon laban sa alkalde. Kaugnay nito, posibleng maglabas na ng co-warrant petition laban sa kanya sa susunod na buwan. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Matapos ibulgar ng National Bureau of Investigation, natugma ang fingerprint ni Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo at isang Chinese passport holder na si Guo Huaping. Mitya na ito ng agarang paggulong ng mga reklamo laban kay Guo hinggil sa kanyang pagkakakilanlan. Unang-una na dito ang co-warrant petition ng Office of the Solicitor General na mako-question kung karapat-dapat nga ba si Guo humawak ng posisyon sa gobyerno. Sabi ng OSG, dahil sa fingerprint match, sa Hulyo, posible na nilang maihain ang petisyon laban sa alkalde. Bukod pa rito, pwede rin siyang makasuhan ng perjury o falsification ng kanyang mga dokumento. Sinang-ayunan naman ito ng mga abogado at opisyal ng Department of Justice tulad ni Yusek Raul Vasquez. Sabi pa nga niya, maituturing na game changer ito para sa investigasyon ng gobyerno. It's a major development because this means to say yung citizenship niya would be under serious question. And it would be easier, far easier for the OSG, our lawyers in cases of co-warrant proceedings, to initiate one. Pero kung pag-uusapan kung ipade-deport na nga ba si Guo ngayon, sabi ni Vasquez, hindi naman ito basta-basta, lalo't may nakabinbin pang reklamo laban sa alkalde tulad ng qualified human trafficking. Kung may pending case ka, whether it's just on the criminal case, on the preliminary investigation stage or during trial, or worse, na karoon na ng desisyon sa'yo, you have to wait it out. Yung deportation kasi, normally, it wouldn't come until matapos yung pending cases. Hindi lang naman ang OSG ang kikilos. Kahit ang Commission on Elections, posible din umanong habulin si Guo dahil sa pamemeke naman ng kanyang Certificate of Candidacy. Hihintayin lang ng COMELEC na makapaghain ng kaso ang OSG. Duty po namin yan, lalo pat kung may paglabag sa ating Omnibus Election Code. Bilang guardian ng Omnibus Election Code, dapat ang COMELEC nagmomoto proprio. Lalo pat malinaw ang ebidensya at kung may makikita talaga ng mga paglabag, katulad ng ginagawang investigation ng ngayon ng Senado, ng OSG at ng National Bureau of Investigation. Sabi din ng COMELEC, gagamitin din nila itong daan para ilaban naman sa Kongreso na magkaroon sila ng kapangyarihan na busisiin ng mga COC ng mga kandidato. Napakaganda nga pong pangyayari itong nangyari ito ngayon sapagkat nakita natin mabuti yung vulnerability, yung kahinaan ng ating umiiral na batas, lalo na sa filing ng COC. Sabi naman ng Commission on Elections, sa ngayon, habang wala pang desisyon ng Korte sa pagkakakilanlan ni Guo, maaari pa rin siyang tumakbo sa darating na 2025 elections. Hindi rin siya pwedeng tanggalin sa listahan ng mga botante. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.